Magandang gabi, Pilipinas. Bayan nagtungo ang ilang kaanak ng biktima ng EJK sa National Bureau of Investigation o NBI para idulog ang kanilang reklamo. Kaugnay pa rin ito sa naranasan nilang pambubuli at pambabash online. Hiling nila sa NBI na matulungan silang matukoy ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon laban sa mga biktima ng EJK. Yan ang ulat ni Isaiah Mirafuentes. Hindi katanggap-tanggap. Ito ang naging saloobin ng mga kaanak ng mga biktima umano ng extrajudicial killing sa panahon ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatanggap daw kasi sila ng samot-saring bashing online matapos ang naging pag-aresto ng International Criminal Court o ICC sa dating Pangulo. Pinaglalaruan daw ng mga bashers ang kanilang mga videos at larawan online at pinagbintangang gawa-gawa lang ang kanilang naging karanasan sa panahon ni Duterte. Ang panawagan lang po namin ay hustisya, pero ang ginagawa nila pambabaligtad sa amin. Gagawan kami ng fake news, ima-manipulate yung videos namin, yung images na hawak namin at sasabihing peke. Ngayong araw, nagtungo ang ilang kaanak ng biktima ng EJK sa National Bureau of Investigation o NBI para idulog ang hindi katanggap-tanggap na bashing sa kanila. Kabilang sa mga nagtungo sa NBI ay si Aling Sheila na kamakailan lang ay nabash online matapos kumalat ang kanyang larawan, hawak ang litrato ng kanyang anak. Kasama nila ang human rights lawyer na si Attorney Cristina Conti. Nila matulungan sila sa pagtukoy ng pagkakakilanlan ng mga taong nag-post daw ng maling impormasyon laban sa mga biktima ng EJK. Kabilang sa gusto nilang malaman ay ang tunay na pangalan at address ng mga nag-post ng tila fake news. Ayon sa grupo, kung matukoy nilang pagkakakilanlan ng mga ito ay agad silang magsasampa ng kaso tulad ng libel. Yung pong mga atake ay vilification, no? Minamasama yung mga tao at ako mismo, particular sa akin, meron ding red tagging na sa palagay ko, lalo na sa konteksto ng panahon ngayon, ay may dagdag na bigat. Naniniwala sila na mga pro-Duterte ang mga naninira laban sa kanila. Sinabi rin ni Atty. Conti na may natukoy na silang ilang kilalang vloggers na gusto nilang makasuhan. Apilan nila sa NBI, madaliin ang pagtukoy sa mga ito dahil malaki ang naging negatibong epekto ng bashing sa mga kaanak ng mga biktima ng EJK. Nilinaw rin nila na hindi nila kakasuhan ang mga taong nag-share lang o nag-react sa mga tila fake news post. Pero kung shinare at nagbigay ng masamang komento, ay kakasuhan nila ang mga ito. Nanindigan din sila na hindi sila papayag kahit papansamantalang palayain si Duterte at patuloy nilang hahanapin ang hustisya. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.